guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Now it's time to go. Merong mga attacks ba yung 8 of Wands? What's with the 8 of Wands in reverse? Na bumabalik eh. Oh? Merong mga ina-atake yan sa'yo. Mga sinesent yan nila sa'yo. Mga deceit nila. Sinesent nila sa'yo, mga deceit nila oh, na hindi nasisend. Ano ba to? Hindi nasisend sa'yo kasi in reverse eh. Hindi ba nasisend sa'yo yan? Hindi nasisend sa'yo. Oh, instead, ano yan? Bumabalik pa sa kanila. Mga spiritual to guys oh. Kasi clarify by Hierophant. Ay, upright ba to? Hindi ko napansin. Dito ako nakatingin. Tingnan ko ah. Pwedeng nasisend sa kanila, pahalang. One more. Nasisend, o bumabalik ba sa kanila yung mga sinisend nila sa'yo? Bumabalik ba sa kanila? Ay, oo. Bumabalik sa kanila guys, yung mga sinisend nila sa'yo ng mga spiritual, you know. The Hierophant. Ano ba itong sinisend nila na to sa'yo? Para bang so powerful, para bang may authority o powerful spiritually, mga ganun ba? Para bang powerful sa spiritual, yung mga ganun, kasi Hierophant eh, no? Para bang parang may, alam niyo, may authority, mataas yung posisyon niya sa spiritual, mga ganun. Yan ba ang sinesend nila sa yung Hierophant na yan? Oo, yung Hierophant na yan. Ano ba tong Hierophant na to? I think hindi lang yan energy eh, or negativity, hindi lang eh. Parang may ano to eh, may katawan. Ano to? Ano tong Hierophant na ito na sinesend nila sa devil? Devil ba yan? Hindi. Elemento ba yung sinesend nila sa'yo na Hierophant? Hindi. Ano yan siya? Demonyo? Yung Hierophant na yan, demonyo? Hindi. Spiritual attacks siguro. Spiritual attacks. Mga spiritual attacks yan siya. Spiritual attacks, spiritual attacks guys. Mga spiritual attacks. Mga spiritual ngayon. So yan. Akala ko mga devil ba, mga ganun. Spiritual attacks yan, no? Magician, clarified by magician para i-destroy ka, para tupukin ka, para sirain ko nung meron sa'yo, para i-ruin ka. Clarified by magician, no? Manipulation, gusto na ng control, manipulation, manipulahin yung buhay mo, sirain, ruin, lahat sa'yo. Yan ang mga inatake nila sa'yo, yan yung mga sinisend nila sa'yo na hindi nasisend sa'yo. Instead, saan nila tumatama? Sa mga tao na yan, ano ba yan? Marami ba yung gumagawa ng deceit yan sa'yo na gusto nilang i-destroy ka? Madami ba yan sila? Madami to. Pero palang pa yan eh. Upright ba to? Madami. Madami kasing evil sa panahon na yun eh. Mga evil yan sila guys. Mga evil, no? Mga evil sila. Spiritual attacks yan yun. Mga evil yan sila. Evil na mga tao. O see, evil na mga tao.
Mga evil sila ng mga tao. Oh. Bakit ka nila inaatake? Kasi sa side ka ng light, nasa God ka, no? Nasa God, no? Nakapanig, no? Oh. Kasi nasa side ka ng light, nasa side ka ng liwanag. Kumbaga dahil nainggit din ba sila sa'yo? Kung kaya sila kagawa ng mga scheme na yan, inaatake ka nila, mga ganun ba? Gumagawa sila ng mga deceit, scheme. 50-50, may inggit. Ano ba yun? Upright ba yun? Upright. Oo. May inggit din. No? Nainggit din sila. At baka gusto ko nila subukin, gusto ko nila i-challenge. Mga ganyan ba? Gusto ka nilang gawa ng disipate para mamroblema ka, para ma-stress ka, para mag-overthink ka, para maturite yung utak mo, para mabaliw ka. Tingnan natin ha. See? Para mabaliw ka. Para makontrol ka nila pati. Para mabaliw ka. No, ganun. So, sino nga na mababaliw? Sila. Kasi bumabalik daw sa kanila. See? Kaya yung ibang mga witches, instead na yung inaatake nila ang mabaliw kasi ang gusto nilang pabaliwin, sila ang nababaliw kasi bumabalik sa kanila. Oh. Kaya madami ang mga gumagawa ng witchcraft na natuluyan guys ang siraan ng ulo. Dahil sa kagawa nila ng witchcraft. Dahil din sa inggit nila na alam niyo yung matinding inggit nila, nakakabaliw yun, nakakasira ng ulo yun. Hindi to manipulation, totoo. Kahit saan naman, naobserbahan niyo yan. Yung mga gumagawa ng witchcraft, marami o iilan sa kanila o basta madami na na-notice ko na parang nasiraan ng ulo. Parang nagkatililing ba ganon. Dahil pati sa inggit nila. Kasi evil yan sila kaya dahil lang sa inggit mang-harm sila. Gagawa ng deceit, witchcraft, harm. Dahil ganyan sila, ganyan ang evil. Yan ang sign ng isa sa sign ng evil na tao. Dahil sa inggit niya. Kasi you know what? The root of all evil is inggit. So pag ang isang tao nakapang-harm na gumagawa ng scheme, deceit, evil dahil lang sa inggit, evil yan siya. Yan ang sign ng evil. Isa yan sa sign ng evil na klase ng tao. Kasi umiiral yung pagiging gahaman nila, pagiging sakim, selfish, inggitira, mga ganun. Yun ang pinapairal nila. Yung hindi talaga makatwiran yan, baluktot talaga sila. Clarified by magician po. Ay, nako. Gusto kang sirain kung anong meron ka, lahat. Siguro, general. In general na, love life mo, kaperahan mo, lahat na siguro. Sus, kita nyo lang kung anong klase ng mga tao yung ganyan. Kaya madaming evil, kaya sa panahon pa lang ni, actually, ewan ko lang kung uso ng witchcraft, yung witchcraft noon. Sa panahon ni Noah, di ba? Pinaglilipol na yung mga tao noon. Si Noah at pamilya niya lang ang natira. Dahil yun lang ang mabuti. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero yung iba, ay nako. Dahil sa may free will sila, puro kabaluktutan, kaibilan yung ginagawa nila. Kaya yun, pinaglipol. At saan sila? Sa impyerno sila pinaglalagay. Ano ang mangyayari sa buhay mo? Ano nang magiging buhay mo? No? For inspiration para sa'yo. Ano kaya ito? Tree. Magiging matibay ka na hindi ka mabubuwal. Alam niyo yung tree, no? Yung puno na matibay, no? Na deeply rooted.
Oh, underground yung kanyang mga roots. Oh, ganun. Parang ganun ka. Na matibay na hindi mabubuwal. Hindi ka matatangay ng mga kahit malalakas na hangin. Ganun. Like Nara tree. Di ba? Parang Nara nga to eh. Ano, pakatibay oh. Tibay yung Nara. Yan ang pinakamatibay. Alam ko na. Puno eh. Yung Nara. Kaya bawal yan siya ano eh. Putulin doon sa amin. Ewan ko, lahat ata ng parte ng Pilipinas. Basta pinagbabawal talaga yan, yung Nara na yun na putulin. Kasi, ano yan siya eh, national tree natin, di ba? Yung Nara. Ang ganda ng bulaklak niyan, yellow, na maliliit. Nalala ko doon sa amin dati. Oh. May ganong Nara doon na ang laki. Tapos, ang taas-taas. Dinadapuan siya ng mga yung mga ano, yung umiilaw na mga insekto paggabi. Yan. Yung parang naging Christmas tree paggabi dahil dinadapuan ng mga insekto na may umiilaw yung puwit nila. Yung ganong klase ng insekto. Yung kumikipat-kipat yung puwit nila na yellow. No? Yellow, parang yung iba yellow-green din eh. Yung color nung ano nila, yung ilaw nila ng mga insekto na yon. Ang ganda tingnan. Tapos pag umaga sa madamo, makikita mo yung mga nalalaglag ng mga bulaklak ng Nara. Ang dami, dumidilaw. Ang ganda tingnan. Tinitirahan pa yan ng mga hook. Alam niyo yung hook. Yung pati yung ano, yung falcon o agila. Doon yan sila dumadapo kasi mataas yan eh. Ay doon sa amin ha. Pero yung iba kasi Nara mababa lang. Yung sa ano, kasi mataas na talaga yung matanda ng Nara yun. Ang ganda talaga. So napakatibay ng Nara. So, parang ganun ka. Maging ganun ka na, matibay na, deeply rooted underground na, alam mo yung pang-ugat-ugat ka na talaga na, hindi ka na mabubuwal. Hindi ka na mabubunot. Ayan. Yung ganun. Matibay na yung pundasyon mo talaga na you're stable, you're secured, you're safe. Na makapagpundar ka na niyan, no? Mga ganun. And also, for stability, maging matibay yung bonding nyo ng family mo. Pwede din, no? And mag-grow ka na, patuloy na mag-grow ka at titibay ng titibay, ganyan. Pati yung communication mo with other people, maayos, maganda. Wala maging problema sa communication, yung ganon. Kasi minsan, nagkakaroon ng conflict o pinag-initan ng ibang tao, yung isang tao. Dahil din sa mga influences, no? Sa mga ginagawang witchcraft spells ng ibang tao dun sa tao na yan. Ngayon, dahil sa mga ginagawa sa kanilang deceit ng iba, mga tricks o mga taong selfish yan. Yun. Ano pa ang mangyayari sa buhay mo soon? Magiging napaka-active mo, energetic, fiery, attractive, passionate, and goal-driven. You will be very brave, charismatic, blooming. Magbo-blooming ka guys, magbo-blooming ka. At may focus ka na sa mga goals mo, sa ambition mo, sa gusto mong ma-achieve. And maging napaka-attractive mo sa mga opposite sex. Ganyan. At positive na yung mindset mo, yung isipan mo. Hindi na naiga. Ayan. Ano naman ang in-embody mo pang energy ngayon? Ano in-embody mong energy? Merong may mga temptation ba? Parang may mga offer nga sila na nire-reject mo na hindi mo naman natatanggap yung offer. Hindi mo natatanggap yung offer nila, no? Hindi. Yan na yun. Yung kademonyuhan nilang ginagawa. Na parang it's their trap.
is there, mga sa evil forces yan. Yan, di matatanggap yan. Ano pa, ang in-embody mo energy. One more. Right now, anong energy mo ngayon? Anong energy mo ngayon? Natatarget mo, na shoot mo, o nahihit mo yung target mo through your words, no? Hindi ibig sabihin nasa spell, ha. I mean yung through your words, kung merong mga evil doers, no, kunwari, tapos pinatamaan mo ng mga parinig, salita, mga ganyan, yung mahihit sila, matamaan sila, pwedeng ganun. Or you're doing some action, no, para ma-hit yung target mo. Pwedeng yung goal mo, ambition mo, no, ganun. Basta you're fiery, you're brave, no, and may focus. At kung meron kang i-hit na target, any target, no, na kunwari ambition mo, goal, ganun, ay mabulusay siya, guys, ma-hit, no, nahihit mo yung target mo, yung goal mo, yung ambition mo, mga ganun. You are so brave and fiery, energetic, active right now, and para may pag-aggressive din with a color orange, red-orange. Napakalakas ng root chakra mo and sacral chakra. Pwede din sa mga pinapatama mong salita ba, sa mga kung ganun ka din, no, na matamaan sila sa mga sinasabi mo na totoo, basta totoo, ganun yung sa mga sinasabi mo na totoo. Ayan, basta totoo. Kasi yung mga sa side ng life ay hindi yan sinungaling, no? Mga sila, mga honest, frank ka, candid, totoo. Hindi yan mahilig mag-pretend. Dapat ay maging always honest, totoo. Magustuhan mo ng iba o hindi, basta totoo ka, basta honest ka, basta totoo yung sinasabi mo. Well, hindi kasi lahat ng tao ganyan, no? Iba-iba kasi yung ugali ng tao din, eh. Meron talagang mahilig magsinungaling, sanay na. Ito mga to, pa-hide to, mga atake sa'yo, eh. Kasi witchcraft to ginagawa nila, spiritual attacks, ano ang next na mangyayari sa love life mo? Sa love life mo naman, ikaw to with a 5 of Cups. Ikaw ba yan? Parang palang upright ba to? Nga ikaw to, parang may panghinayangan ka. Yun ang next na mangyayari sa love life mo. Parang manghinayang ka, manghinayang ka, sa nawala sa'yo na person, kasi love life, diba? Yun ang next na mangyayari sa'yo. Parang manghinayang ka sa nawala sa'yo na person, sa ex mo, sa past person mo, ganun. Para bang mag-emotional ka kasi nawala sa buhay mo. Ganun. Siguro maalala mo lang ba, no? Tapos mag-emotional ka, ganun. So, ano pang next na mangyayari sa love life mo? Nag-emotional ka talaga, makaramdam ka ng emosyon. And alam niyo, love, no? Care, affection sa taong minahal mo, sa taong minahal mo talaga yan. Minahal mo kasi nag-build kayo yan, meron kayong binild, a relationship, of course. Past person mo yan siya, a relationship, nagkaroon kayo ng relationship. O maybe past person mo ba yan?
Past person mo yan. Pwedeng past person mo, basta future person, mahinayang ka, parang mag-emotional ka kasi mawala o nawala sa buhay mo, ganun. Nawala sa buhay mo o mawala sa buhay mo. Dahil mawala siya. Kasi it means na hindi siya yung tamang person for you. Hindi siya yung binigay ng God sa iyo. Kaya mawala yun sa buhay mo. Ganon. Upright ba to? Palang pa. Oo, kasi hindi siya ang binigay ng God para sa iyo. Yes, hindi kasi siya ang meant for you, no? Hindi siya ang the one for you na binigay ng God. Hindi siya ang itinalaga ng God for you. Hindi siya ang hindi siya blessing. Pwedeng siya, toxic lang siya sa buhay mo eh. Minahal mo nga siya kung toxic siya sa buhay mo, harmful sa iyo, at hindi siya beneficial sa iyo. Kung baga, parang sasaktan ka lang, no? O selfish naman yung tao na yun. Ganun. Meron kayong binuo niyan, relationship, no? Naging lover mo yan siya. O lover mo, naging lover mo, ganun. So, ano ang next na mangyayari sa love life mo after that? Five of Wands in reverse. Mawala na yung mga humaharang. I-clarify ko lang to. What's with the Five of Wands in reverse? Mawala na yung mga humaharang. Yung mga nang atake. Yung mga humahadlang. Yung humahadlang. Yan, yung mga humahadlang na mawala na yung mga, alam niyo, yung masasakit, painful, mga pang-atake sa love life mo, Knight of Wands. Mawala na yung mga humahadlang, mawala na yung mga nagdadala ng kamalasan sa love life mo, yung mga namimisti sa love life mo, yan, mawawala na yan. Kasi, ano pa ang next na mangyayari? Kasi ano ang mangyayari sa love life mo na? Hindi na magiging stagnant. Pinastagnant, no, ng mga atake. May mga ganyan kasi. Kasi they're not happy if others are happy. Dahil inggitira nga eh. Ganun nga eh. Kaya the root of all evil is envy or inggit, no? Yan ang root ng evil, inggit. Diyan nagsisimula yung evilness, yung pagiging evil ng isang tao, yung inggit. So pag alam yung nakapang-harm ng isang tao, gumagawa ng deceit, scheme, plots, evil, witchcraft dahil lang sa inggit niya. Evil yan siya. Evil na klase ng tao yan. Alam niyo kung saan napupunta ang evil? Ay alam niyo na, afterlife, kung saan napupunta yung mga ganyan. Hindi yan pananakot. Alam naman nating lahat yan, di ba? Ano ang yung nga na nakikita nila na masaya yung majuwa o mag-asawa, sabihin nila na maghiwalay din kayo. Hindi talaga makatwira, napakaano talaga, baluktot talaga. Alam niyo yung pinapairal nila yung inggit nila. Hindi na lang hayaan yung ibang maging masaya. Nakikita ko yun sa comments sa Facebook. Ay, sa isip-isip ko, napaka-inggitira. Napaka-evil kasi tao to sa isip-isip ko. May itim ng budhi sa isip-isip ko. Yun naman talaga totoo eh. May itim ang budhi na mga ganong klase ng tao. Bakit niya ipanghabay na maghiwalay daw? Kasi masaya silang mag-asawa. Kasi may pamilya. Tapos pag naghiwalay yung mag-asawa, kunwari sikat na vlog, tuwang-tuwa sila, nagre-rejoice sila. Sabihin nila, buti nga sa'yo. Mga ganun ba? Parang mga ganun ba? Tapos parang nagre-rejoice, masaya sila. Na may mga naghihiwalay na mga mag-asawa kasi umiiral yung inggit nila. So yan yung mga sign ng evil ng mga tao. Masaya sa pagluluksa ng iba.
masaya pag nahirapan o nagdurusa yung iba, masaya sa dinadanas na kahirapan ng iba. Yan ang mga sign ng evil na mga tao. Sa pagdating naman sa kung saan mapupunta ang kaluluwa ng mga evil, lalo kung hindi nagbabago, ay alam nyo na sa impyerno, no? Lalo kung hindi nila binabago yung sarili na ginagawang mabuting tao na tinatanggal na yung evilness sa kanila. Alam nyo na kung saan napupunta yun. Alam naman nating lahat yan, no? Yung iba lang undeniable. Ayaw na lang tanggapin. Ayaw nilang aminin. Ayaw nilang isipin yun, no? Na may parusa afterlife sa mga ginagawa nilang injustice, unjust, sa pagiging evil nila. Pati yung sarili nila, paniwalain nila sa kasinungalingan nila. Isa na yan magsinungaling eh. Masa na yan sila magsinungaling. Grabe. Grabe yung mga tao yun. Kaya nga dapat maging honest, maging totoo. Kaya kahit na hindi magustuhan ng iba, basta yun ang totoo. Kasi it's a sign na nasa light ka pag honest ka. Kasi yung number 1 sign na nasa side ng kadiliman, mahilig magsinungaling yan. Kasi di ba yung hari ng kadiliman, yung devil, yan ang hari ng kasinungalingan. O doon pa lang di ba? Doon pa lang malalaman nyo na yung taong nasa side ng kadiliman o nasa side ng kabutihan. At mahilig gumawa ng deceit scheme. Yung mang-harm dahil lang sa inggit nila, yung mga nasa side ng kadiliman. Pinapairal nila yung selfishness, greediness, kasakiman. Ayan. Kung madaming ganyan na klase ng tao, kung tingin nyo madaming ganyan na tao, kaya nga may parusa sa kabilang buhay. Afterlife. Hindi naman ipipilit ng God yan mag-fit sa langit yung maya kung hindi sila pasok sa standard ng langit. Kung hindi sila pasok doon. Kasi kaya nga sabi ni Jesus Christ, yung path papunta sa langit, makitid yan siya, narrow. At very few yung nakasumpong ng path na yan. Very few yung nakapasok sa langit. Kaya 5% lang nandun out of 100% na mga namatay. Ayaw nilang tanggapin yan, yung katotohanan na yan ng mga tao. Karamihan, ayaw nilang tanggapin dahil sinungaling daw, ganito, ganyan. Pero kung sabihin mo sa kanila na 90% nasa langit, ay paniwalaan nila yan. Kahit na manipulation lang ng iba. Kahit na kasinungalingan lang. Kasi, alam nyo, positive sila. At ma-inspire sila na kahit sige sila gawa ng masama, evil, ay makapasok pa rin sila sa langit. Hindi ganun ang totoo Righteous ang mga nandun, yung mga nakapasok sa langit, mga righteous. Mahirap makapasok sa langit ang mga hindi righteous. Yun ang totoo. Righteous ang mga nakapasok dun sa langit. Kaya 5% lang out of 100% ang nasa langit. Pero sa impyerno, napakarami. Napakarami sa impyerno. Maluwag kasi yung daan papunta sa impyerno Ayun ang gusto ng mga tao. Maluwag. Malaya silang gawin yung gusto nilang gawin, mga evil, pang-harm, deceit, scheme, pairalin yung inggit nila na mang-harm sila, mga ganon. Pairalin yung pagiging greedy, selfish nila, mga ganon ba. Yung dahil lang sa gusto nila na kunwari ay gusto nilang makipag-sex, mga rape sila, no? Mga ganon, dahil gusto nila No? Wala silang pakialam sa maging biktima nila. O dahil lang gusto nilang yumaman na magkapera, ay mga scam sila. May mga ganyan. Diba? Umiiral yung greediness, selfishness.
pansariling happiness. Hindi nila iniisip, wala silang habag, wala silang awa sa mga biktima nila sa iba. Ganon yung mga totoong mga salbahe at evil. So yan, yung mga ginagawa nila, makikita nyo sa ginagawa nila. Hindi sa salita kasi magalingan sila magsinungaling, magpretend, magmanipula. Magalingan sila magsalita ng baliktad, hindi yan sila honest. Yan ang sinasabi ko. I know them already. Tagal na. They're very deceitful, cunning. Kahit na makipag-communicate yan sa God, kahit na through prayers, no, they're cunning, deceitful. Sinungaling ba ngayon ngayon, baliktarin pa nila yung ano nila eh. Iba eh. Ano ang next na mangyayari sa love life mo? Sino ba ang darating sa'yo na ibibigay ng kalangitan, no? Sabihin na natin, ibigay sa'yo ng kalangitan na person. Sino yan? Yung magpupurso sa'yo. Sino yan siya? High priestess. Someone na spiritual. Or maybe there's someone na religious. Someone na may psychic ability. High priestess eh. Hindi. Wala siyang psychic ability. Someone na spiritual, intuitive. Or, yes, someone na intuitive. Kasi yung mga psychic ability, may isa lang siyang psychic ability. May mga psychic ability na may psychic ability. Someone na intuitive yan siya. Intuitive. Someone na spiritual. Pero yung may mga psychic ability, yung like, wala siyang clear audience. Wala siyang clear audience. Wala siyang clear audience. Wala siyang medium abilities. Alam mo yung medium abilities? Wala siyang medium abilities. Wala siyang mental telepathy. Wala siyang mga ganun. Meron pang iba niyan, no? Maliban sa mga ganyan. Madami yan, no? Na mga psychic ability kung tawagin. Yung intuition naman, karamihan naman may intuition talaga eh, no? Yung kahit yung gut instinct, no? Lahat naman may intuition. Pero this someone na iba kasi may psychic ability, highly intuitive na talaga yung may mga psychic ability. Lahat naman may intuition yun, no? This is someone na spiritual or maka-Diyos ba to? Si high priestess na darating sa'yo. Hindi siya maka-Diyos. Hindi naman siya maka-Diyos eh. Pero, gumagawa ng spiritual to si the high priestess na yan. Gumagawa ba ng spiritual yan? Gumagawa din ng spiritual to. Mga spiritual na like manifestation, mga ganon. Yes, like manifestation, no? Para ma-manifest yung mga all good things in life, mga ganon ba? Affirmation, mga ganyan. Intuitive to siya, intuitive. Intuitive. Diba yung mga psychic ability? Pag may psychic ability, highly intuitive na yan. And then malakas na yung mga perception. May perception na yan, may mga ganyan. At may clear audience ability. Depende kung ano yung taglay niyan. Kasi madami ang psychic ability. Pag may psychic abilities. Ito, intuitive lang. Halos lahat naman ng tao may intuition eh. Diba? So, yan. Spiritual, gumagawa siya ng spiritual. The high priestess. So, yan. Kahit na Queen of Cups eh, intuitive yan, no? Iba yung highly intuitive, yan yung may mga psychic abilities. It's one of the psychic abilities na yung, like medium abilities, perception, and yes, psychic abilities. Pero common na talaga, halos lahat naman ng tao may intuition eh, no? At yung tinatawag na gut instinct, ganyan. So, pero yung highly intuitive, ayan na yung may mga psychic ability. So, ano pa?
Ang tungkol dito sa High Priestess na to, gumagawa siya ng spiritual kay High Priestess yung kanyang energy. Ano pa ang tungkol dito sa High Priestess na yan? Ano ba yan? Nanggagayuma ba yan sa High Priestess na yan? Nanggagayuma? Hindi naman. Ano ginagawa nitong spiritual? Mga spell? Gumagawa ba ng spell yan? Gumagawa siya ng spell, guys. Spell. Mga spells. Yan ang ginagawa niya. Mga spells. Siguro yung mga palipad. Gumagawa pa to ng palipad hangin sa High Priestess. Gumagawa din ng palipad hangin yan. Sa High Priestess na yan. Mga spell nga yung ginagawa niya. Mga spells. Kilala ka na ba ni High Priestess na yan? Di pa. So, it's a new person. Meron pa bang darating sa'yo? Pagdating sa... Pero ito na yung sent ng God sa'yo. Why? Bakit isent ka ng God sa'yo? Meron kayong bubuuin. Meron kayong ibibuild ni High Priestess na yan. Meron kayong gagawin together. Magkakaroon ng collaboration sa inyo. Saan? Baka may ibibuild kayo na project, no? Mga ganon. Or magbibuild kayo ng family. Yes, a family. Yun, ibibuild nyo. Pero kaso lang, clarified by Ten of Swords. Actually, clarification na naman. You will build a family. Yan, may buuin kayong pamilya. Bubuo kayo ng pamilya ni High Priestess. Hindi mo pa yan kilala si High Priestess. Hindi ka pa niya kilala. Ewan ko lang kung kilala mo. Hindi ko na itanong. Ano yung next na mangyayari sa buhay mo? Mawawala na nga yung mga, alam niyo, superior mga tao na yan. Namaharang-harang sa'yo, namahadlang sa'yo. Namahadlang sa mga, sa love life mo. Dumating na yung the one. Wala na yan. Darating na yung offer sa inyo, no? Knight of Cups, maaaring sa High Priestess na yan. Yan ata. Ito ba yung High Priestess, yung meron kayong soul connection? Siya ba yan? Siya yan, paparating kay Priestess. Siya na nga yan. Meron kayong soul connection. See? Siya ang bigay ng God. So, ito na lamang guys for collective reading.